Magandang araw sa ating mga tagapanood. I am Freddy Fares. Ako po ang inyong interviewer sa segment na ito ng Prangkahan Tayo, Brutal kung Brutal, Walang Paikot-Ikot. Ngayon araw, ang ating panauhin, our resource person, has been in the legal practice of law. And in fact, he's been a civil servant for quite some time. And he is now the head of an office that is based here in Baguio, but it is part of the national office. To be specific about it, he is heading the Baguio City Prosecutor's Office. So, without further ado, that is none other than attorney or Baguio City Prosecutor Elmer Sagsago. Magandang araw sa inyo. Morning, Freddy. Prosecutor Sagsago. Yes. Siguro po, let's have this very casual, brief 15-minute or more interview by way of informing the public. Siguro kunan ko muna kayong konting background. When did you start your career? And that's what? Oh, ganito na lang. I passed the 1980 bar examinations. I took my oath as a lawyer 1981, and then I joined the prosecutor's office 1983. 83, okay. Baguio already? Baguio already. When Okay. our office was still in City Hall, I started as legal researcher. Legal researcher, okay. Hindi pa kayo fiscal nun? No, I was just given a parang special designation to act as a prosecutor. Prosecutor, okay. So, when did you become a prosecutor? Yeah, and after that, I was appointed as regular special counsel. Yun ang position noon. And then after the EDSA revolution, I became a regular fourth assistant city prosecutor. Yan ang pangalan ng mga positions noon. Fourth, third, this is second. 1986? Yes, 1986. 86. Wow. So we're looking back at ano na ito? Close to 30 years? Yes. Close to 30 years. Hindi ka. Tagal na rin eh. Ang Baguio Prosecutor's Office po, national office po ito, no? Under po kayo ng... Under kami ng Department of Justice. Department of Justice. Yeah, Department of Justice. Pero anong relation yan sa local, ano? Because I understand you're also, you're not directly under the mayor's office? Ay, hindi po. Our boss is the Secretary of Justice. Although we are serving the city of Baguio, we are, anong tawag dito? National ang characterization namin, hindi local officials. Okay. By the way, kailan po kayo na-appoint as Baguio City Prosecutor? I received my appointment January 22 this year, and I took my oath February 5. So bagong-bagong top man here sa Baguio Prosecutor's Office. How do I call you? Prosecutor? Prosecutor po? Is that the right term to address you? Yeah. The name now that... It's not fiscal. Hindi na fiscal dahil yung fiscal it does not really describe yung function namin. Okay. Which brings me to that. Ano po talaga ang function ng office ninyo? Okay na. Ang function namin has something to do with crimes. Okay? Okay. The solution of crimes, andun yung police, pero they arrest. Sino ang represent ng ebidensya sa korte? Kami. Okay. Mga biktima ng krimen, sino ang tatayo para sa kanila? Kami. Lahat ng biktima, maging kahit pulis ang biktima, whoever. Basta victim of a crime. Basta victim of a crime, kami ang lawyer nila. Kayo mag-imbestiga. Ganito. Okay. Pag may kaso na final dito sa office namin, kami ang titingin kung nararapat na yung complaint ng isang mama pupunta ba sa korte. Okay. Kaya dito sa level namin, titignan na namin kung may complaint, may kaso ba ito? Okay. Kung may kaso, anong kaso ito? Theft ba ito? Robbery? Homicide? Okay. Physical injuries? Ganon. And then, kami din magdidetermine kung sakali may dalawa or more than 3 persons na sinampa, kaming titingin. Lahat ba sila ay may dapat makasuhan? Ganon. O ma-dismiss yung isa laban sa ganito. O ito, ano bang partisipasyon niya? Tinatawag na principal, accomplice, or accessory. Ganon. Then, tinitigdan din namin kung may krimen, nangyari ba dito sa Baguio o sa ibang lugar? Okay. Kasi kung nangyari sa ibang lugar, hindi namin nyo pwedeng kasuhan yan. Hindi nyo sakop.
Sa pag-base namin pagbasa namin ng ebidensya, nararapat lang na yung complaint pupunta sa korte. Okay, i-file namin yung tinatawag na information. Okay. Papel yan, napipirmahan Yan yung namin. assumption na meron sinasabing probable cause. Yan. May probable cause. So, pirmahan namin yung tinatawag na information. Yun ang written na demanda na punta sa korte. Okay. Pag nandun na yung kaso sa korte, kami na ang tatayo na abogado ng complainant. To prosecute. Ayun na. Yun na sasakdal. Ayun charge ninyo. Kung baga ganito, sa krimen, may akusado, may biktima. Yes. Okay. Yung mga akusado, yung ahensya na tumutulong sa kanila, ito yung Public Attorney's Office. Okay. Sa mga akusado naman yun. Yes. Sa mga biktima naman, kami. Kayo. Yun. Kasi minsan, meron tayong naririnig na tumatagal ang kaso sa opisina ng prosecutor. Sa sistema po ng didirata nyo, pamamalakad nyo, meron po ba kayong guidelines dyan? Or pwede bang isang kaso sa inyo, patagalin nyo bago nyo isampa o i-dismiss? Abutin nyo ng ilang taon yan? Paano po may talagang rule and regulations na issued by the Department of Justice. Okay. At ayon din sa batas on preliminary investigation. Ito yun, Una, yung tao ba na sinampahan mo, nasa kulungan o hindi? Okay. Sige. Kasi kung nasa kulungan, siya ang mabibigyan ng priority. Yung naaresto na? Yung naaresto na. Okay. Supposedly, pag sampa ng pulis ng kaso sa amin, within 1 day, dapat sampa na namin sa korte. Kung arestado na? Yan po yung inquest? Itong inquest. Pero pag sinabi ng akusado na, sandali muna, prosecutor, gusto ko naman na ibigay yung side ko. Okay. Then they will give him also ilang araw ang gusto mo para masubmitar mo naman yung ebidensya mo. Then we give him the chance. Normally, we give him dahil naka-detain, the most reasonable is we say, bigyan kita ng 5 days. 5 days lamang? Hindi naman. Kung gusto niya, nasa kanya isang buwan, nag-enjoy siya sa loob. Hindi naman. Kasi nag-enjoy sa loob. Gusto niya 1 month, pwede ba yan? Yung testigo ko kasi, nasa probinsya. Yes. And then so, on a case-to-case basis. Right. But there's always a limit na we never go beyond 15 days yan. Okay. We have to act on it. Okay. Ngayon, kung yung sinampaan mo naman ay hindi nakakulong, kagaya nito, mabalik lang po tayo. Let's stick to the nakakulong pa. You never give more than 15 days to hear the side nung nakakulong. Dapat we have to act. You have to resolve it already? Come up with the resolution pag from your office, 15 days? Ganun kabilis? Pag sinabi niya na, sige, diyan muna ako sa kulungan para maibigay ko naman yung side ko sa inyo. Then we'll give him the chance. Okay. Nasa kanya na yun. Sige po. Pero pag sinabi niya na, sige, magpiyansa na lang ako sa korte, then we file it in court, magpiyansa na siya. Ganun yan. Okay. Wala na kayong i-resolve kung nagpiyansa na siya. In other words. Kasi kung nagpiyansa na siya, inamin na niya na meron siyang nagawang Hindi naman. Krimen? Ganun ba? Hindi naman. Kasi yung mga iba, ayaw nilang makulong. Kaya ang sabi nila, sige, i-file niyo yung kaso sa korte, magpiyansa kami para makalabas na kami. After that, yan na. Okay. Choice ng respondent yan. In the other side naman, yun hindi nakakulong. Yung hindi nakakulong, ganito naman. Yung kaso ba na sinampa mo laban sa kanya, ito ba ang tinatawag namin na it requires preliminary investigation? Okay. Kasi dalawa yan May mga kaso na pag may ebidensya, i-file na namin sa korte. Ito yung mga kaso na naisasampa sa lower court, municipal trial court. Okay. Yung mga medyo mas mabigat na kaso, ito na. Kung alam namin, kung binigay ng complainant yung address, Okay. bigyan namin siya ng subpoena. Yan ang due process. Yan ang procedure. And then, bibigyan namin siya ng 10 araw 10 days to from answer. receipt para sagutin yung bigyan ng kanyang laban panig. sa kanya. Okay. Yung mga iba, nag-aas ng extension. Okay, sige. Okay, so 10 days, another extension of 10 days. Pero sa amin naman, sa akin, sinabi ko dito, pag humingi ng extension, let's give it to them. Of course, yeah. Pero pag humingi na uli ng extension, wala na. Wala nang pangalawang extension. The first extension is 10 days also. 10 days also, okay. Unless for exceptionally meritorious reason, pag nag-aas pa ng extension, huwag na.
dahil unfair naman sa complainant. Okay. Ganun yun. So, we try to balance. So, okay, assuming may mga extension, you gave somebody Okay. 20 days, sabihin na natin isang buwan pa. Nag-submit ng... From that time nag-file ng counter affidavit. reklamo, ng demanda, how, normally, ganong katagal bago nyo dapat i-resolve yan Teka, bago ganito, kayo maglabas? Ganito. Oho. Kung sakali ikaw yung sinampaan, Yes, okay. nag-submit ka ng counter affidavit. Okay. Siyempre, yung nagdemanda sa inyo, mabigyan yan ng kopya. Okay. He has the right naman na sabihin niya, sandali, mag-file ako ng reply. Ganun. So bibigyan nyo rin siya ng another... Bigyan namin 5 days. Ganun kabilis, 5 days. Okay. After that, we analyze na yung ebidensya ng complainant, yung ebidensya mo. Kung basar sa ebidensya ninyo, pwede naming i-resolve na. Pero minsan nagpapatawag kayo ng sinasabing preliminary. Clarificatory questioning. How do you determine that? Bakit minsan nagpapatawag, minsan hindi? Ganito Paano yan. po ba yan? Kung basar sa ebidensya ng complainant, may ebidensya din yung respondent. Okay. Yeah. May mga issues, question of fact na sabi namin. Sabi nito ganito, sabi niya ganito. Ano ba talaga? Yun na. We call for the parties para mag-conduct ng clarificatory question. Kung baga That is why it's called clarificatory. Yes. Okay. Para ano ba talaga ang gusto mong sabihin dito? Ikaw complainant. At ikaw naman respondent. Ano naman talaga ang ganun yan? Para maklaro sa amin. At that point, after you call, assuming for clarificatory questions, gano'ng katagal po? Normally, dapat o ang allowable kung meron kayong guidelines? Or... If yung complainant at yung dinemanda ay both in Baguio City, we have to resolve it within 30 days. 30 days? From the time natapos na. Supposedly, ganun talaga yan. Okay. Kung yung complainant naman o yung respondent ay either of them hindi taga Baguio, lalo na yung respondent, taga Manila, for example, submit ng counter affidavit, etc. Matatagalan, we have a maximum of 60 days. Maximum of 60 days. Okay. Okay. Tuloy natin ng konti po yung proseso, no? Kung nakita nyo after the 30 days o 60 days, sinampa nyo nga ng reklamo, meron kayong nakitang probable cause, ano ang pwedeng gawin ng respondent or akusado na? Ganito. Ang akusado, ano pwede niyang gawin? Pag may probable cause, syempre, ipa-file na namin sa korte. Okay. Yung akusado ngayon, he has the right to file a motion for reconsideration. Motion for reconsideration. 15 days. Okay, we'll give him 15 days. Ibig sabihin, he's allowed 15 days. Prosecutor, medyo mali ata yung decision ninyo. Pwede ba palitan nyo? Ganun. Pag-isipan nyo, pag-aralan nyo. Pag-aralan nyo uli. Yes. Ngayon, pag sinabi namin na hindi namin papalitan yung resolution namin, dininay ninyo at sinabi nyo, then pwede siya mag-appeal doon sa region. Meron siyang appeals, may prosesong pang-appeal. Okay. Kung yung kaso ay jurisdiction ng MTC. Okay. Jurisdiction lamang ng MTC. Pero kung... These are lower offenses. Lower offenses. Okay. Pero kung more or less mga serious na, pwede na siya doon diretso sa DOJ. Kung idaan niya muna sa region? Nasa kanya na rin yun. Pwede rin yun? Pwede rin yun. Bahala ng region kung sabihin niyang, kasakop sa to. Pwede na rin yan. Discretion na rin ng regional prosecutor yan. Okay. Kung halimbawa, dininay pa rin ng regional prosecutor, anong mangyari? Kung yung kaso ay jurisdiction ng MTC at dininay ng region, wala na yan. Wala na yan. Hindi niya pwedeng dalhin sa ano? Dalhin mo sa taas, pero sabihin ng taas, wala yan. Sa korte na lang. Okay. Ganun yan. Parang don't stop. Para hindi naman tatagal na ganun. So, there's a point na talagang it has to go to court. So, kaso ng mga MTC, hanggang sa region na lang ang reconsideration mo. After that, pag hindi ka pa satisfied, sabi nga namin, it is better na kung ano yung sinasabi mo, sa korte na lang. Okay. Sige po. Sir, let's touch on the volume of cases. Kasi I know for a fact na marami kayong hinahawakang kaso. Paano ba ito? Ganun ba karami yan? Or in fact, meron ako alam na fiscal dito, naka-assign siya dyan sa MTC Court. In a day, humahawak siya ng 15 to 20 complaints. Umaga pa lang yan. Minsan, meron pa sa hapon. That is true, that is true. Paano ba yan? What is the volume now in relation to per prosecutor? And wala ba kayong limitations? How is it? This is it na. Actually, dumami nga ang mga
kaso na pumasok sa office namin. Okay. Lalong-lalo na itong mga fly-by-night na corporation. Yes, yung yes. mga investment Yes. scam, ang daming biktima. So they all filed. Illegal recruitment also. Okay. Marami pa rin dito. And then, you also have this BP22. Yes. Naku, marami yan. Marami yan. And then, you also have this theft, robbery, the usual crimes. So, ang mangyari dyan, pag pumunta dito yung kaso sa office namin, I distribute it among my 13 assistants. Ayos. I was gonna ask that. Ilan po ang tumutulong? 13. Associate? 13. Yeah. Okay. Each one will act on it. Ngayon, pag napunta sa korte, syempre, napunta na-divide sa mga court. Nasa court na yan kung how do they handle it. Some are fast, some are a little bit not fast. What volume of cases are we looking at? Way back, active, current, and new ones. Statistics, a few numbers. Tinitignan nyo na monthly basis, halimbawa, quarterly, ilan mong bagong kasong pumapasok? This year na. Bawat piskal, ilan ang hawak niya, bawat prosecutor? On the average, ang pumapasok sa office namin na annually, Okay. 2,005 cases. Average na yun. Annually? Annually. 2,500? Yes, Wow. 2,500. Wow. Parang ano yan? 180 cases a month. Talaga. Divided by 13. Kaya nga, understaff kami. Understaff. Talaga ka understaff. Yeah. Bakit hindi magdagdag? Under the new law, 13, dapat siguro 30, 40. under the new law, may 5 incoming prosecutors daw. We're entitled to 5 prosecutors, pero hanggang ngayon wala pa namang na-appoint. Wow. Ang ideal dan sana 2 prosecutors bawat korte. Yeah, that's two. Kaya, 2 prosecutors, yeah. Correct. Sa dami nga ng kaso. isa pang dumadami dito yung violence against women. Child abuse. Ayun na. Kaya nagpaparami din. BP22, yung checking tumatalbog. Yes, yes. Nakalulungkot. Ano? Talagang it's sad. I mean, parang bukang bibig na lang yung sinasabing justice delayed. Talaga. Justice denied. Justice denied. It's evident. Kitang-kita natin. So how do you cope? Basta, I tell my staff, okay? Kasi every month, I tell them, please, yung mga cases ninyo, resolve them. As fast as you can. Wala bang tumatagal dyan? Meron din. Sometimes nga, yung mga respondents na sa outside, kaya I just tell them, please, if you can act on this immediately, You're quite new as the head of the office. Yeah. You were appointed, as you mentioned, this January of this year, took your oath February. Sir, hanggang kailan pa ba ang term ninyo? Ano ba? Is that a fixed term or paano pa ba ang situation niya? Until you reach the age mandatory Magkakabukingin retirement. tayo ng edad dito. Until you're young looking. 65, no? Up to 65? Up to 65 years. Kasi yan ang mandatory age. If I may ask, ilan taon na po kayo? I am going to be a senior citizen next month. Okay. Ilang taon ka? Okay, so given that, I have 5 years. Theoretically, technically, you will still head the office 5 years. for another 5 years unless you opt to perhaps retire or to move to a higher office. Any other plans at this point to move to higher office? DOJ perhaps, or Ako, personally, politics, whatever? parang I reach also the pinnacle of being a prosecutor, but if somebody up there says, we will promote you to a higher position, Why not? Sige po, it was a very lively and informative interview. Alam naman natin, pag kinabahan natin masyado, ay nalilaman. So, as a parting shot po, or any message you want to say, at least we have cleared na mabilis ang proseso sa Baguio City Prosecutor's Office. Pero pahabol pong tanong, how formal are you in the sense na kayo po ba ay accessible dito sa opisina nyo? Let's say may mga kausap ng mga associate prosecutors or the prosecutors under you. Kayo po ba ay pwedeng kausapin ng kahit sino po? Are you open? Ganun po bang style of leadership nyo? Ganito na, when I assumed this office, I adopted the policy na any member of the public who has some legal problems, they are free to come to my office. Personally see you? Yes. Pwede magsumbong sa inyo? Oo. Confidentially?
confidentially or officially, it's okay with me. Okay. Kaya lang, if for example, may kaso na andon na sa korte, Okay. at yung gusto niyang malaman, detalye ng kaso niya sa korte, I would prefer na tignan na niya yung trial prosecutor. Trial okay. prosecutor na. Siyempre, yung trial Yun ang prosecutor, nakakaalam. siyang nakakaalam ng Hawak detalye niya. na. Ganun. Yes. Sige po. Prosecutor, parting shot. Yeah. Kagaya yung sinabi ko kanina, my office is open sa mga biktima ng crimes. If you feel na meron kayong problem, paano ba magdemanda, ano ang proseso, ano bang gagawin ninyo dahil biktima kayo, my office is there to help you. Yung mga iba na ayaw magdemanda dahil sabi, wala kaming pera pang gastos sa abogado, hindi po problema yan. Kaming mga prosecutors, kami ang tatayo na abogado ng mga biktima ng krimen. Hindi na kailangan na bayaran nyo kami dahil sinesweldohan kami ng gobyerno. Yun. Okay. Very clear. Malinaw na malinaw. Once again, hanggang sa susunod. But before that, I'd like to thank our valued resource person, the Honorable Baguio City Prosecutor, Elmer Sagsago. Maraming salamat. Thank you, Freddy. Ang po-prosecutor. Oh, yes. Till our next segment, Diyos Diagnina at God bless.